Hello mga bata! Magandang araw! Naalala niyo pa ba ako? Okay, ako po muli si Teacher Jenica at narito ako upang bahagi muli sa inyo ang panibagong kwento. Pero bago yon, tayo po muna ulit ay mag-action song. Alam niyo po ba yung ako ay may ulo? Okay, una nun, ako ay may ulo na aking ginagalaw. Ulo muna. Sunod, balikat. Sunod, kamay. Bewang, tuhod, at paa. Okay, ready? Sing! Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon. Balikat! Ako ay may balikat. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw, ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon, kamay! Ako ay may na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw, ako ay may kamay, aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon, bewang! Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon, tuhod. Ako ay may tuhod na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw, ako ay may tuhod na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon, paa! Ako ay may paa na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw, ako ay may paa na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon, lahat! Ako ay may ulo, may balikat, may kamay, may bewang, may tuhod, may paa na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo, may balikat, may kamay, may bewang, hod, may paa na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon. Okay? Alam ko pong ready na kayo, pero bago yon, tayo po muna ay mananalangin. Paano po mag-pray? 1, pagtiktin yung kamay. 2, yuko. 3, pikit at walang makipag-usap sa katabi dahil si Lord yung ating kinakausap. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay makakapakinig at matututo pong muli ng kwento. Itatak niyo po sa aming puso't isipan ang mapapakinggang kwento sa pangalan ni Jesus. Amen! Okay, handa na po bang makinig? Okay, mukhang handa na nga. Ngayon, ang pamagat po ng ating kwento ay maaari nating makasundo ang ating mga kapitbahay. Ano po yung pamagat? Maaari nating makasundo ang ating mga kapitbahay. Okay, nangyari po ito noong panahon na si Moises noong panahon na si Abraham ay nabubuhay pa. Ang anak niyang si Isaac ay nakapangasawa na nagngangalang Rebecca. Pero yung panahon na ito, patay na si Abraham. Ayan. Ngayon, nagkaroon po ng taggutom. Kaya, sila Isaac at si Rebecca ay pumunta po sa Gerar. Saan po sila pumunta? Sa Gerar. Okay. Ngayon, sila ay pinagpala ng Diyos. Nakita po sila ng balon doon at sila ay naghukay. Pinagpala din sila ng Diyos dahil sila ay binigyan ng magandang ani ng Panginoon. Sila po ay nagtanim at lumago ito. Ayan. At binigyan din sila ng Panginoon ng maraming
hayop. Nung nalaman po ito ng mga Filisteo, sila ay nainggit. Sino yung nainggit? Yung mga Filisteo. Bakit? Kasi si Isaac po ay pinagpala ng Diyos. Kaya nainggit sila. Alam niyo yung ginawa nila? Pinaalis po nila. Pinaalis nila sila Isaac sa Gerar. Pero, hindi nakipag-away si Isaac. Umalis sila ng tahimik sa may lugar. At pumunta ulit sila. Sila ay nakarating sa lambak ng Gerar. Saan po sila nakarating? Sa lambak ng Gerar. Ayan. At naghukay po ulit sila ng bagong balon. Ayun po yung naiwan ng kanyang ama. Ay hindi nabunan ng mga Filisteo. Kaya hinukay po uli ng mga alipin niya. Pero nainggit ulit yung mga tao roon. Kaya pinalayas nila sila ay sa aksa lugar na iyon. Sabi nila, umalis kayo. Sa amin ang teritoryong ito. Sabi nila kila Isaac. Kaya umalis ng tahimik uli sila Isaac. At biniyayaan muli sila ng Panginoon. Sila po ay nakakita ulit ng balon. At binigyan sila ng Panginoon ng tubig. Okay. Nang makita po ito ng hari ng Gerar na nagngangalang, ng pinuno ng Gerar na nagngangalang Abimelech, ay pumunta po siya kay Isaac. Kanina siya pumunta? Kay Isaac. At sinabi niya, nangako po siya kay Isaac na gaya ng ginawa niyo sa akin, nangako po siya na hindi nila aawayin yung mga sila Isaac. Nangako po si Abimelech na hindi nila aawayin at aagawin kung ano ang meron kila Isaac. Ayan, doon po sila nangako sa may balon na iyon. Kaya nagkaroon po sila ng kaunting salo-salo. Ayan, nagkaroon sila ng kaunting salo-salo. At alam niyo po ba kung ano yung kung ano yung tawag sa balon na pinangakuan nila? Ang balon po na iyon ay tinatawag na pinangakuang balon ni Abimelech at ni Isaac. Okay. At dito po nagtatapos yung ating kwento. Masaya po ba kayo nang narinig niyo yung aking kwento? Okay. Ngayon, bago po tayo magtapos, di ba kagaya po ni Isaac, hindi siya lumaban, hindi siya pumatol sa mga naiinggit sa kanya, hindi siya pumatol sa mga nang-aaway sa kanila. Ano yung ginawa po niya? Di ba? Tahimik silang umalis. Tahimik sila umalis sa may lugar na iyon upang hindi sila mapaaway. Kasi ayaw niyang paaway. Alam niyo ba, kasalanan yung nangaaway at naiinggit. Naiinggit po ba kayo? Hindi. Kasi alam natin kasalanan yon. Saan po napupunta yung taong makasalanan? Sa impyerno. Anong meron doon? Apoy at tuod na hindi namamatay. Gusto niyo po ba doon? Ayaw. Pero, dahil minahal tayo ng Diyos at mahal niya tayo, binigay niya po yung kanyang bugtong na anak. Na sino? Si Jesus. Para bayaran yung ating kasalanan. Hindi natin deserve yun. Tayo dapat yung magsasuffer nun. Pero, dahil mahal tayo ng Diyos, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yung isa-isa niyang anak. Para lang sa atin. Ayaw ng Panginoon sa kasalanan. Pero, mahal niya yung makakasalanang kagaya natin. Kaya, ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ito. Tanggapin ito ng buong puso
bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. At ang sabi po ng Panginoon, na kapag tinanggap natin siya, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Saan? Sa langit. Sino gustong tanggapin yon? Okay, let's pray po. Paano po mag-pray? 1, pagdikitin yung kamay. 2, yuko. 3, pikit at walang makikipag-usap sa katabi. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa natapos at sa napakinggan naming kwento. Nawa po ay marami kaming natutunan. Panginoon, patawarin niyo kami sa mga kasalanan po naming nagagawa. Linisin niyo po kami at pinapapasok po namin kayo sa aming puso at bilang Diyos at sarili po naming tagapagligtas. Kayo po ang maghari sa aming buhay. Sa pangalan niyo lamang, Jesus. Amen. Okay. Bago tayo magtapos, ibabahagi ko po muna sa inyo ang ating memory verse. Ang ating memory verse po ngayon ay Romans 12:18. Basahin ko po If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Okay, ang sinasabi po sa memory verse na to, sa Bible verse na ito, na tayo po ay mabuhay ng mapayapa. Ayan, kasama yung ating mga kapitbahay, yung mga tao hindi po natin kailangang makipag-away, kundi kailangan lang natin ay intindihin po sila. Hindi natin kailangang mainggit, hindi natin kailangang makipag-away. Okay, tandaan niyo po yan. At dito po nagtatapos yung ating kwento. Nawa ay marami po kayong natutunan. Okay, muli, ako po muli si Teacher Jenica at narito ako upang ulit. Okay, ako po muli si Teacher Jenica na nagbahagi sa inyo ng kwento. Nawa po ay marami po kayong natutunan. Yun lamang, hanggang sa muli, paalam!